verses 1 to 11 po. Chapter 6, verses 1 to 11. So ito, di ba, pag mga bata pa kanina nag-aragway, gugti pa, madali magbati, di ba? Mag-aaway, tapos tataod sangkay na liwat. So ito kasi nature sa bata, di ba? Madali lang magbati. Pero pag nagdag ko na nga ni, gamay lang diferensya, yung papadako. So, himuha daw yan nga di ba, magyakan ka sa akong malain. Yan na, ang balos, grabe, di ba? Hangtod nga magka-paaudanay na sa kada usa. Paaudanay na. So muna na itatabo sa mga mananampalataya pagod dili ini mga tao nga gawas sa simbahan. Ini nga mga tao nga pagharampangan naton sulod sa simbahan kay unod nun man nilang pagkinabuhi. So mini nga aton pagkikitaon niya na may tungod sa pagdarasan iyang bugtong adto sa korte pagod mga gamay lang nga diferensya gindadara sa korte imbis na pagharampangan sa simbahan. So muna yung problema dito. So let's jump in o dive in sa salita po ng Panginoon. Basahin ko po 11 verses lang naman po ngayong umaga. So atot kasi nga mahaba na kung tatapusin ko. So kung nagkikita liwat kung gaano yung itatagal liwat naton sa audience. So and the time. So I thought nga mas mao pwede dila kita ni sa katunga sa chapter 6. So verses 1 to 11. Basahin ko po, sundan niyo po ako. In fact, salit-salitan po tayo. Palagi po kong mauna. So beginning verse 1, kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pananampalataya, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na di mananampalataya sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila? Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahapon sa sanlibutan? Kung kayo hahapon sa sanlibutan, hindi ba ninyo kaya hatulan ang ganyang kapatid? Hindi ba ninyo alam na hatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung may mga usapin kayo, bakit hindi kayo hindi kinikilala ng Iglesia? Dapat kayong mahiya. Wala bang isa man lang sa inyo na marunong mag-ayos ng awayan ng magkakapatid? Bakit nagsasakdal kayo sa hukuman? Kapatid laban sa kapatid at sa anak ang parang nananagpiman ng kapatid. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Subalit kayo mismo ang gumawa ng kasalanan ng daraya dahil na sa mga sarili ng mga kapatid sa pananampalataya. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Nagnanakaw, sakit, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo, subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Binawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. So, chapter 6, again, title sa ating mensahe is Remember Who You Are. Kaya siguro yung kinanta ngayon, Who Am I? So, but again, the message natin is Remember Who You Are. So, 1 Corinthians is corrective epistle. So, may mga bagay sa simbahan na ito na hindi maganda. So, ito yung iglesia na pinasimulan o in-establish ni Paul. Nag-spend siya dito ng 18 months, 1.5 years, gave his life para i-disciple ang mga mananampalataya dito. Nag-mentor siya. But then, alam ko natin si Apostle Paul, di ba? He's not like the pastor talaga na full-time pastor. Siya is more like has a gift of apostolic gift, di ba? Na hindi siya nag-stay full-time talaga na mag-pastor sa simbahan. Siya ay nag-establish and then pupunta na naman, yung calling niya kasi is mag-plant ng church planting, and then lilipat na naman siya sa isang lugar na kung saan tinawag siya ng Panginoon para doon mag-ministeryo. So that's the way nag-function si Paul. Ito yung gift niya, ito yung calling niya. So sumulat siya sa mga taga-Korinto, sa iglesia sa Korinto, na kanyang iniibig at
in-establish because may mga ilang tanong sa simbahan nito. And we notice na nagpadala na sila ng sulat na kung saan nagtatanong kay Pablo. In fact, in chapter 7, you notice yung word na tungkol naman, verse 1, tungkol naman sa inyong sulat. So, sa phrase pa lang yan, ibig sabihin na may tinatanong sila, may sinend sila ng letter at may tanong sila sa mga ilang bagay. But, hindi siya dadating sa pagsagot sa mga tanong na ito until we arrive sa chapter 7. So, he's gonna spend on the first 6 chapters just kind of making some correction po, pagtatama, at pagbibigay ng exhortation sa simbahan ito. And when we arrive po sa chapter 7, when we pick up na chapter 7, dito na ay sasagutin niya yung mga tanong na sinent ng mga believers sa Corinto kay Pablo. And so, but about this church overall, ang church na ito is out of control. Sila po ay fleshly, mayroong mga pagpapalo-talo, mayroong mga complaint, may division, and drunk sila, lasing sila, pag communion, ito'y time nila na kung saan naglalasing sila. They have spiritual gifts, may mga gifts sila pero inaabuso nila yung gifts, hindi nila ginagamit ang tama para sa kaluwalhatian ng Diyos. And last time we talked about sexual immorality, and the church is just ignoring about this matter na hindi nila itinatama ang nangyayaring ang kasalanan nito na nangyayari sa simbahan. They are allowing it without correcting. And so Paul is correcting about this. And then we come to chapter 6. Ang mga mananampalataya po ay dinadala nila about sa korte, sa hukuman, sa mga maliit lang na diferensya, sa mga hindi nila mga maliliit na bagay na hindi nila gusto sa bawat isa. Imagine niyo po na pasok sa simbahan. Paano mo malalaman na hindi magandang puso ng isang tao? Sa mukha pa lang, lalo na kapag ang yung kalaban niya ay mismo sa loob ng simbahan, hindi yan magtatabi. Tama po? Hindi yan magtatabi at kung sakaling magbatian man, siguro naka-yamid pa nawong. So, ito ang problema, makita natin na nasunod sila sa simbahan, na nag-worship sila sa Ginoo, pero may mga malaing ginbate sa kada usa. So, may mga dumot, may mga again sa kada usa. So, they're taking each other to court for every little thing that they don't like about each other, and so they are suing each other. And here's what Paul is saying po, ito, hindi po, nais kong i-remind sa inyo ang context dito, hindi po ito criminal law ang problema sa bawat isa. Ito po ay civil law. Ito yung mga maliliit na diferensya lamang. These are things that they don't like each other. Siguro, hindi niya, may nasabing isa na hindi niya nagustuhan. So this issue ay hindi po criminal law, kasi kung criminal law, ito po ang pulis po dadating tapos pupusasan tapos dadalhin sa kulungan. So hindi po ito criminal law, yung context dito hindi po ito criminal law, ito po is civil law. Mga bagay maliit na diferensya. Kaya nga po sinabi ko kanina is an illustration nung maliliit pa tayo, mga bata pa tayo, nag-aaway tayo, pero pagkataon-taon magbatiay na. Pero dag ko na nga ni paaudanay na. Grabe na ang pag-away, ngan halos magdumot, ngan dili magpasayloy, pero dili itong dapat ang kinaya sa Kristohanon. Amen? Dili ang Kristohanon na grabe magdumot. Okay? So mahibaruan natin ini nga diyan nasa aton passage may tungod sa dapat nga dili na palalaon ini nga mga bagay kung maharampangan na naton, dapat ayuson naton, ma-reconcile it dayon. Now, looking sa ating outline, and you can see it sa ating screen. So, believers are taking each other to court for every little things that they don't like about each other. They're suing each other. So, Paul gave us 2 reminders about yung identity natin. Ano yung pangilalan? You remember sino nakapanood ng Born Identity? Diba? Ito ay action movie. Ang kanyang pangalan sa kanyang character ay Jason Bourne. Na amnesia siya, na kalimutan niya kung anong identity niya. So magaling pala siya na nagtatrabaho siya sa CSI, survival siya. And so until nga dahan-dahan na nalaman niya kung ano talaga yung identity niya, nagtatrabaho siya sa government. Now, we need to be reminded kung anong identity natin kay Kristo. Okay? So so Paul gave us 2 reminders about our identity and why believers should avoid
settling civil cases. Again, hindi ito criminal cases ha. Pag criminal cases, police ang mag-ano nito, mag-ayos. Pero ito dinadala nila sa civil, sa kortes, ito yung civil law. Maliliit lang na mga diferensya, pinapalaki nila, dinadala nila sa hukuman. And so, it doesn't need to settle sa before the world mga unbelievers. Imagine mga believers tapos magpapaayos ng kanilang problema sa unbelievers. So, this is foolish na move or action, decision. So, they have church na pwede na nila, may mga leadership or may mga wise men, may mga wise na sa loob ng simbahan na pwede nating ayusin kung ano ang problema. Kasi normal talaga yun, magkakaroon talaga ng mga, minsan ma-open, minsan mayroon talagang, minsan may mga misunderstanding, kasi may mga differences. Pero ang importante is we know how to deal with these differences na meron tayo, reconciliation and forgiveness. Okay? So, una, sabi ni Paul, ikaw ay santos. You are a saint. This is our identity. You are a saint. We will one day judge the world and the angels. Hahatulan natin ang sanlibutan at ang mga anghel. So, tingnan niyo po kung anong tinutukoy ko mismo sa ating binasa dito, verse 1. Kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pananampalataya, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na di mananampalataya? Sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Hindi ba ninyo alam na hatulan natin ang mga anghel? So, ini yung mga mananampalataya na, di ba, nagmamalakab, kuhan sila, baltok, hindadara nila ang problema sa korte, tapos gina-adapt nilang filosofiya sa kalibutan, imbis na magbase sa pulong sa Ginoo, gina-adapt lubod nila ang karunungan sa kalibutan. So, si ni Pablo is like, kuhan sila, it's like a mocking na, oh, mga baltok ng kaha mo, hindi ba ninyo alam? Di ba ka maalam? Pero ka, mga baltok lang, gina-adapt nila ang filosofiya sa kalibutan, imbis na ang pulong sa Ginoo. Continuing verse 3, hindi ba ninyo alam na hatulan natin ang mga anghel, gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito idinudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Dapat kayong mahiya. Wala bang isa man lang sa inyo na marunong mag-ayos ng awayan ng magkakapatid? So, we should know, so based dito, we should know how to handle dispute, mga disagreements, mga conflicts na maaaring mangyari. Now, ito yung pagkakamali natin. Ito ang pagkakamali ng simbahan nito na maaaring iniisip na natin. Minsan, iniisip natin siguro na mas magaling mag-ayos ng problema ang mga hukom sa sanlibutan kaysa ang mga nasa loob ng simbahan. Kaya nga dinudulog nila sa korte kaagad. Maliit lang na diferensya, dinudulog nila sa korte. And so, mali ang kanilang akala na mas magaling ang nasa mga unbelievers, mga matatalino sila, kaya ina-adapt nila nga, in context dito, ina-adapt nilang karunungan, filosofiya, kalibutan, kaysa basihan nila sa pulong sa Ginoo. So, mali ang nilang assumption nga mas baltok ang mga adas sa kalibutan mag-ayos ang problema kaysa sa adas sa sulod sa simbahan. Now, imay-imayin po muna natin. Verse 1, sabi dito, kung may reklamo ang sinuman sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pananampalataya, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na di mananampalataya? Sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila. Hinirang ng Diyos, sabi sa English translation, saints. So ngayon, ang saint, mali po ang kung ito po yung pag-aakala natin na ang saints ay dumaan sa mga proseso na requirements ng simbahan para maging santos tayo. Hindi po yan ang ibig sabihin ng santos. Ang ibig sabihin po ng santos, kung babasihan natin sa Biblia, ay mga mananampalataya kay Kristo. Okay? So, you can say Saint Jonas, Saint whoever you are, saint, maaaring mong ilagay saint. Hindi po saint na requirements ng simbahan. Ang simpleng ibig sabihin ng saint, ito yung biblical term ng ibig sabihin ay Kristiyano, mga mananampalataya o nagtiwala kay Kristo. The ones who are made positionally right before God through sa relasyon kay Heso Kristo. That's what makes you saints. Hindi para maging perfecto ka. Kaya ang iba musiri nga, inahalang perfecto ka para maging santos ka. No, you become saints through a relationship kay Heso Kristo. So verse 2,
Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito. So, dalawang bagay na hahatulan natin in the future, ang sanlibutan at ang mga anghel. Sino ba itong mga anghel? Ito po yung mga fallen angels, mga bad angels po ito, mga demons. Ito yung mga anghel na bumagsak dahil sa nagrebelde sa Panginoon. So apparently, may darating po na paghuhukom at tayo'y kasama natin ng Panginoon at tayo'y pagkakatiwala na tayong mga saints, tayong mga santos ay papagkatiwalaan ng Diyos na kumbaga may the setting up ng isang court na kung saan we will be entrusted with paghatol, paghuhukom. So again, these are two things sa hatulan sa libutan at ang mga fallen angel. Imagine nyo po kung tumawag sa inyong presidente ngayon. Sabi niya, okay, you are appointed as one of the justices of the Supreme Court. Gano'n ka kaya kasaya kung isa ka sa mga judge sa Supreme Court. And that would be awesome. Napakasarap siguro sa pakiramdam. And so Paul says something even more na mas mahalaga. Hindi ka in-appoint, only mas mataas pa dyan ang iyong katungkulan. Ang katungkulan sa Supreme Court ng Pilipinas. Ang katungkulan mo, you are being appointed by God to judge the world and the angels in the future. Sa hinaharap. Hahatulan natin ang sanlibutan. And where did Paul get this? Probably sa Daniel chapter 7 verse 27. Basahin ko po. Ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay bibigay sa mga hinirang ng kataas-taasan Diyos. Sila ay mag-ahari magpakailanman, maglilingkod at susunod sa kanila ang kaharian. So, in English, sa English translation, para makita po natin specifically about yung ating role in the future, yung word na judge. Then the kingdom and dominion and the greatness of the kingdoms under the whole heaven shall be given to the people, the saints of the Most High. His kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey Him. So, apparently, one day, si Jesus, darating po siya sa kaluwalhatian, and darating siya sa mundong ito na alam po natin na full of injustices, walang katarungan. May mga nakakalusot na mga kriminal, may nakakalusot na kasalanan. But one day, sa pagdating ni Jesucristo, lahat ay tatama and wala nang makakalusot. Kahit mapera ka pa, kahit mayaman ka pa, kaya mong baliktarin ang batas, hindi makakalusot ang sinuman sa araw na ito. Itatama niya ang lahat at lahat ay mananagot sa banal at matuwid, sa harapan ng banal at matuwid na Diyos. So, if you have trusted Christ, mayroon po tayong role na gagampanan during sa judgment. When God sets the word right, will be part of that process, tayo po mag-ahari kasama ni Jesucristo. And so, ito po ang ating future na gagampanan, mag-reign kasama si Kristo, and we will be entrusted. So Paul, sinasabi din ni Paul dito, kung kayo ay hahatulan nyo ang sanlibutan at ang mga anghel in the future, ito yung role nyo. So, sa palagay nyo, di ba, kaya nyo ring ayusin ang maliliit na problema na meron kayo ngayon, mga diferensya na meron kayo. Pero instead na itong ginagawa nyo, dinadala nyo ang kapatid nyo sa hukuman. Ito yung mga civil law lang, maliliit na diferensya. Pinapalaki ninyo, dinadala ninyo sa hukuman, sa korte. And sinasabi ni Pablo, if we're going to rule someday sa sanlibutan ito, dapat sana ma-handle natin itong mga dispute, mga disagreement ngayon. And bakit nyo dinadala itong maliliit na kaso sa harapan ng mga tao na hahatulan natin balang araw? So this is the logic na sinasabi ni Pablo dito. So, huwag kayong mag-assume na gagampanan niyo ito kung
itong role na in the future kung ngayon pa lang hindi ninyo nagagawang gampanan ang maliliit na problema. So, going back sa ating text, verses 3 and 4, hindi ba ninyo alam na hatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito dinudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? So sinasabi ni Pablo dito, huwag niyong i-assume na ang mga hukom sa sanlibutan ay merong mas matalinong desisyon when it relates sa civil matters within sa simbahan. And we shouldn't be taking this sa korte. Dapat we try na mamagitan, ayusin sa loob ng simbahan. Ang isa pang pagkakamali minsan ng mga ang pagkakamali ng mga Kristiyanong ito na dinadala nila sa korte ang problema ay hindi na sila nagiging mabuting testimony. Hindi na magandang testimony ang nakikita sa kanila. So we should know how to protect our testimony. We should know na kung paano ingatan ang ating witness, ang patotoo. So verse 6, tingnan niyo po, verse 6, bakit nagsasaktal kayo sa hukuman? Kapatid laban sa kapatid, at sa harapan naman ng mga di mananampalataya. Take note, sa harapan pa naman ng di mananampalataya. So sinasabi ni Pablo, hindi ito magandang halimbawa na kung saan hindi tayo nagpapakita ng magandang halimbawa sa harapan ng mga mananampalataya na kung saan ang kapwa-kapatid natin ay dinadala natin sa korte. So, ito yung nakaka-apekto sa ating testimony, sa ating patotoo. Hindi na tayo nagkakaroon ng impact, magandang impact sa mga taong hindi mananampalataya. So, hindi dapat kayo magpadalos-dalos. Sinasabi ni Pablo, hindi dapat kayo magpadalos-dalos na maliit na bagay ay dinadala nyo kaagad sa korte. At kung hindi man minsan, dinadala sa korte ay sinasabi sa unbeliever, ginagasip sa unbeliever, mismong unbeliever, o mga hindi mananampalataya, chinisismis sa mga hindi minsan may ganito sa simbahan. Kaya ang nangyayari, hindi na magandang testimony ang simbahan. Hindi nagkakaroon ng magandang patotoo. And so, kapag may problema sa simbahan, dapat po na we seek reconciliation, hindi po paghihiganti. Okay? So, verses 7 and 8. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya kahit na sa mga sarili ninyong mga kapatid sa pananampalataya. Ano ibig sabihin niya dito? Ang sinasabi niya dito, kasi sa sanlibutan, pagdating nga sa paperdihay, waray magpaperdi. Muna batasan sa kalibutan. Waray karuyag magpaubos. Kaya sir ni Pablo, kinano diri na lang para lang sa ikaupay sa niyong relasyon. Admitar ni mo kung nakasala ka, pag admitar na la, magpaubos, magpasaylo. Pero, may, again, inadapt nila batasan sa kalibutan nga, kompetensyahay permi. Di ba sa kalibutan, di gudak magpaperde. Kaya kuwang kugudi, katungod kugud ini. Hinahalan makuha ko kung nano akong karapatan. Katungod kugud ini nga magreklamo. So, hinahalan magdaog ako sini nga kaso. Munaan sa kalibutan nga batasan, pananaw. Kung may nakasala ka sa akon, magbabayad ka. Alam, magbayad ka doon. Ako pa yung ginhamon. Una, no? Mga pulong nga na. Taphaw ka. Ako pa gud imong gingkuan. Kontra. Mga sunsitan yung mga batasan ba? Waray karuyag magpaubos. Pakuan ng good padaugay. So, usay nga rhetorical nga pakianag din sa verse 7 nga kinanon din nila mo admitar o magpaubos para la ma-reconcile, magpasaylo. As sa Christians, sometimes muni danay ang pamaagi para sa ikaupay is to forgive and mag-reconcile, magkaayos. Sometimes ang pinaka-greatest remedy sa pagkakamali is not para paghigantihan ang atong bugto. Diri para dadon siya sa korte or i-torture siya, kinahanglan mag-correct agad kay imo din pasakitan o nasakitan ak. Sometimes the greatest remedy is not to sue our brothers or sister but to forgive them. Again, we're talking about civil law, criminal nga ni iba na harampang ito, di ba? So pag alimbawa magigpatay, criminal itong charges. So again, context din mga gugti lang nga diferensya din papadako nila.
So, they're so quick to run sa court instead of, ang ginagawa dapat is, sometimes ang kailangan is di ba sa Matthew, kung meron ka against sa iyong kapatid, bago ka humarap sa altar, pundahan mo siya, talk about the matter, kung ano ang dili mo na upayan, kung ano ang against, and then ang goal is to reconcile sa kadaw, sa nga dili ka mo atubang sa atubangan sa Ginoo nga nagwo-worship ka nga malain mo kasing-kasing nga may dahil pagbumot lagi hapon sa imong kasing-kasing. So, but the reason sometimes na we don't do this because we think na entitled kita, karapatan ko ito, katungod ko ini. And so we think kinahanglan makuha mo ini, kinahanglan makapanimalos ka. Okay? So dili mao ni ang Kristohanon nga pamatasan. Okay? So now again, we should seek reconciliation instead of revenge. So remember your identity. You are saint who will one day judge the world and angels. Kung dili natin ma-handle ang mga disagreement, yan na pala. Yung papadako natin, how much mo kung mag-judge na kita sa kalibutan, kaupod si Kristo. Ngayon mga anghel, nga hatulan natin mga fallen angels. Paano mo ma-handle na? Kung yan na pala, ang mga gunting ng mga butang, yung papadako ni mo, di mo kaya i-handle. So, and we should settle it dito, sa simbahan. Okay, kung may mga diferensya. Kaya normal manggudla na sa pamilya nga may sudsiton, di ba, sa pamilya danay may danay diri pagkakaintindihay, may danay mga malain nga nahihimo, but we settle kung ano ang problema sa family, di ba, sa Ginoo. So number two, second thing na we need to be reminded is gibago ka na sa Ginoo. You're not the person you used to be, okay? Dili ka na parehas sadto. Tama ba? Kung Kristohanon ka na, bunagin ka na, dili ka musiring nga, kumusta? Maulagi hapon. Gibago ka na, may daging bubuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kumusta? Maulagi hapon, wala gihapon, upay. God is good. Amen. So, may da siya pero may hihimo nga maupay sa aton kinabuhi. So, muna atong kinabuhi sadto, kita niyo sa verse 9 and 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nagtiyapin sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalinya nagipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So ito yung buhay natin dati, tama? So maring isa sa mga listahan nito ay nandito tayo, ito yung buhay natin. So dito dalawa sa akin na sumasamba sa Diyos-Diyosan at naglalasing. Dito pa yung mga iba pa dito, dito sa iba pa dito mga bagay nito, ito yung buhay ko. If I would go back dito sa binasa, but again dito sa homosexual, wala dito, hindi ito yung buhay ko dati, homosexual. So kahit ang mga ito mga again dito, kaya nga nagministeryo tayo sa mga LGBTQ dahil they will, sabi ng Biblia na hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi sila mag-repent sa kanilang kasalanan. So Paul is saying na, kasi ito din yung culture sa nakapalibot sa Corinto, and sinasabi ni Paul na hindi dapat na kayo ay ma-impluwensya ng sinful na pamumuhay ng mga unbelievers sa Corinto. Instead, kayo dapat ang maging mabuting testimony at maka-impluwensya sa kanila. But again, ito po ay buhay natin, and now, ito na yung buhay natin. Ito yung buhay natin dati, ito na ang buhay natin kay Kristo. Verse 11. Diba? Maliwanag, sinabi ni Pablo dito, ito yung buhay natin dati, nang wala tayo kay Kristo. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Tama po? Ito yung buhay natin noon, nang wala pa tayo kay Kristo. Na, subalit, ngayon, ang buhay natin kay Kristo na, ngayon na kay Kristo na tayo, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. So, you look at these 10 things na binanggit dito sa verse 10 o verses 9 and 10, and makikita nyo ang inyong sarili na ito yung buhay ko dati nang wala ako kay Kristo. But salamat sa biyaya ng Diyos. Hindi tayo, di ba, yung like pointing fingers, o ikaw ito ha, hindi. Hindi, kasi ito'y
tayo noon, nang wala tayo kay Kristo, hindi tayo mga haters, okay? And pointing fingers, but linalagay natin ang ating sarili na ito yung buhay natin nang wala pa tayo kay Kristo. Pero tayo tumanggap ng napakagandang grace sa loob ng Diyos, tayo recipient ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon kay Kristo na tayo hinugasan, tayo ay sinanctify, tayo ay pinalaya sa kasalanan at para na sa purpose ng Panginoon, at tayo po positionally justified, ibig sabihin na tayo ay matuwid na sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-impute ng katuwiran ni Kristo, hindi dahil sa ating ginagawa, okay? Dahil sa katuwiran ni Kristo na imputed sa atin yung righteousness ni Kristo na sinasabi niya sa harapan ng Ama, Father, ito ay malinis na, ito ay matuwid na dahil sa aking ginawa doon sa cross. Nilinis na siya ng dugo ko. Okay? Pinatawad at siya matuwid na tayo sa harapan ng Diyos sa pamagitan ni Hesus Kristo, sa katuwiran ni Hesus Kristo. Through faith kay Hesus Kristo. So yan po yung story ng born again. Kaya maring naisip, ano ba ang story ng born again? Ang story ng born again ay ito yung transforming work ng Panginoon sa buhay mo. Kung paano ka binago ng Diyos. Kaya po born again. Paano binago ng Diyos ang iyong puso, ang inyong buhay. And you might identify sa mga kasalanang binanggit sa verses 9 and 10, but ang mabuting balita is because sa ginawa ni Kristo doon sa cross para sa atin, pinatawad niya tayo sa lahat ng mga bagay na ito, nilinis niya tayo sa makasalanang pamumuhay natin sa nakaraan, and He gave us hope and a future na mula kay Kristo, and that's a good news. Amen? That's a good news. So, that's the list na he's warning the church, be aware of the culture. Ito yung ginagawa ng kultura, ng sanlibutan, and it's creeping in the church, but thank God for His grace, na kung saan ang biyaya ng Diyos, ang good news ay si Kristo ay namatay doon sa cross, and whoever believes in Him ay mapapatawad. Whoever surrenders their lives sa Panginoon mapapatawad, and sila ay mahugasan sa kasalanan, and they will be justified, and they will receive eternal life through faith in Jesus Christ. Amen? So, remember who you are. Number one, you are saint. Saint po tayo. Huwag niyo pong isipin, ay saint, yung mga lang pinaparada sa kalsada. Hindi po yun yung tunay na saint. Ang tunay na saint sa Biblia ay ang mga sumampalataya kay Kristo. At one day, hahatulan natin kasama si Kristo. We will reign sa mundong ito, and we will judge the world and the fallen angels. So, hahatulan natin one day ang sanlibutan ito at ang mga anghel. And your identity, binago ka na. You're not the person you used to be. Amen. Sino po na born again na dito? So, marami pa palang walang na born again dito. So, it's not a religion po. It's a relationship kay Jesus Christ, and the transforming acts or work na pagbago sa atin ni Hesus Kristo sa pamagitan ng kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Amen. So, ito yung buhay natin before. Now, ito yung buhay natin ngayon kay Kristo. So, kapag nare-recognize natin yung unique identity natin kay Kristo, we learn na kung paano ayusin ang mga problema, hindi sa standard po ng sanlibutan, kundi sa standard po ng salita ng Diyos. Dito tayo bumabase sa lahat ng ating iniisip, ginagawa, at mga desisyon sa buhay. So, remember who you are. Sino ka? You are saint who will one day judge the world and the angels, and you're not the person you used to be. Binago ka na. Pero act like it. Don't just plan na, ito na ako, pero isa pamuhay po natin. Binago ka na ng Diyos, at ikaw ay saint na pagkakatiwalaan ng Diyos one day when it comes to paghuhukom, paghatol. So, act like it, remember who you are, and act like it when dealing with division and disputes and sins. And practically, pag may mga diferensya po tayo, huwag nyo pong isumbong sa mga unbelievers, hindi kanila maiintindihan. Mas lalo na mahinga raot kita tanan. May lakong kusalan, mahinga raot. Kay ang kalibutan pa ba, may nahimo kala, guti, hapros tanan. Okay? Muning gigagamit danin sa yawa ba, para pabagsak undan kuan.
rubatan na nusa sa mga bugto naton ngadto pagod sa mga unbeliever angkod nga mahapros tanan o dili na maupay nga testimony kita sa mga unbelievers. Okay? Panduha nga butang practically pag may mga diferensya aton isettle sa kada usa. O ngadto sa usa sa siring sa Matthew kadtuwa itong nga tawo nga isettle kung ngano ang problema. Pero ayaw pag tuguting nga maglubog na lang adlaw naapang imo pagdumot. Siring sa Ephesians. Okay? Importante nga maaram kita liwat magpasaylo anggol natin pero may maayos kung ano mga diferensya nga maeda kita. Amen?